Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps mula sa mga lungsod ng Navotas at Malabon ang nakatanggap ng bagong mobile phones mula sa Department of Social Welfare and Development. Katuwang ang Globe Telecom, GCash at G-Exchange Incorporated. Bahagi ito ng programang iPanalo, ang kinabukasan. Isang digital financial initiative ng 4Ps na naglalayong turuan ang mga benepisyaryo kung paano gamitin ang makabagong teknolohiya sa paghawak ng kanilang pera at ayuda, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Isang hakbang ito patungo sa mas inklusibo at makabagong paraan ng pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng teknolohiya, mas magiging mabilis, epektibo at ligtas. Yusek, do we expect na yung iba pang mga ayuda from the government idadaan na din through digitalization? Yun po ang balakin dahil sabi nga po natin, ang naisin po ng Pangulo ay magkaroon ng 90% na digitalization para po yung mabilis ang transaksyon ng mga taong bayan sa pamahalaan. So we expect na pati yung mga tupad program idadaan na din in due time? Opo, at asahan po natin na kahit papano po, susunod-sunod rin po natin yan sa abot na makakaya ng pamahalaan. Yusek, medyo release lang ako ng konti concerning fake news. During your press con 2 days ago, if I'm not mistaken, you made an assessment na tumitindi yung pagkalat ng fake news after the warrant of arrest na na-serve kay dating Pangulong Duterte. Yung bang lumalalang situation ng fake news sa atin, do you see already a need for our concerned government agencies like NTC or DICT na gumawa na ng ilang mga polisiya para sa particularly regulation sa paggamit ng social media? Opo, yan na po talagang pinag-uusapan natin ngayon. At kinakailangan din po ng pamahalaan, yung tinatawag nating whole of nation approach. Hindi lamang po pamahalaan ang siyang magsasaayos po nito. Lahat po tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Yan po. Kaya kakailanganin po talaga namin ang tulong ng social media, ng mainstream media, para po masawata po natin ang mga kumakalat na ganitong klaseng fake news. Tandaan po natin, kahit po ang Supreme Court ay nagrereklamo na rin po at a-action na rin po patungkol dito sa mga fake news na sinasabing sangkot pa nga daw ang Supreme Court tungkol sa mga pinapakalat na petisyon para po mag-resign ang Pangulong Marcos. Yusek, ihabol ka na lang ito. Reaction lang doon sa manifestation ni dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung iimbitahan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Balikan ko lang po yung sa DSWD, yung pamamahagi po ng cellphones. May mga karagdagang programa pa po ba ang pamahalaan para masiguro na may alam po o nauunawaan nila yung tamang paggamit po ng cellphone, pati po yung mga digital applications? Opo, sa pamamagitan po ng DSWD, magkakaroon po tayo ng literacy activities. Tuturuan po talaga po natin yung mga hindi pa po sanay gumamit ng mga gadget na tulad po nito. Para po hindi naman po maging posible po, no? Ang kakayanan po, maibigay po natin ang tamang kakayanan sa taong bayan, sa mga nangangailangan, para po hindi naman po masayang yung proyektong ito ng Pangulo. Kung same pa rin pa ba yung stance ng Pangulo regarding sa pag-rejoin natin sa ICC, same pa din ba na hindi tayo makikipag-cooperate or walang jurisdiction? So ano po yung napag-usapan na ba to with the President? Pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Pahayag po kasi ang mga makabayan black lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Attorney Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, siguro nabalitaan nyo na po na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Siguro po, kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya
ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sa isa pong Facebook Live kagabi, nabanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte or dinescribe niya na parang binabanggit niya na mahirap yung sitwasyon daw nila ngayon na parang sinisingle out sila ng presidente and parang targeted daw po sila ng Marcos administration. Sinabi po ba niya na parang? Bisaya kasi pero ang pagkakabanggit niya is mahirap talaga na targeted daw sila and sinisingle out ng mahirap kapag sinisingle out ka ng presidente. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Okay. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay dinescribe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang maaresto dahil may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Tandaan po natin, ang kasong ito, uulit-ulitin natin, hindi po ito na isampa sa panahon ni Pangulong Marcos, ni PBBM. Panahon pa po ito mismo ng ama niya, ni dating Pangulong Duterte. Umalis lamang sa ICC para iwasan na masampahan ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC. Because sa ICC po, hindi po kinikilala ang immunity from suit. Kaya ito na isampa sa ICC. So walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Ang binanggit niya din na parang diversionary tactics lang daw po ng Marcos administration yung pagpapaaresto sa kanyang ama para daw makalimutan ng publiko yung issue sa PhilHealth and yung GAA 2025. Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin ipinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dahil mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice President VP Sara. So walang diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Sinisigaw po ng mga Duterte supporters yung agaran na pagpapadala or pagsusuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC sa pamamagitan ng Interpol na inyo pong binabanggit. Under this administration po, hindi po ba yung mga kaso na ibinabato sa dating Pangulo, yung crimes against humanity, EJK, hindi po ba pwedeng dito muna sana dininig
bago siya pinadala doon. Mm. Ito po ba ay parang pag-amin or parang tinatanggap ba ng ating administrasyon o gobyerno na may problema po sa ating justice system? Kaya walang nangyaring mga pagdinig muna dito bago sana sa ICC na wala pong jurisdiction sa Pilipinas gaya po ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Walang jurisdiction after the withdrawal. We have to be clear on that, okay? Now, siguro po kung meron mang issue patungkol sa hindi pagsampa ng kaso dito sa bansa patungkol sa crimes against humanity, mas magandang tanungin natin yung nakaraang administrasyon. Dahil November 2021, humiling ang gobyerno, ang administrasyon mismo ni dating Pangulong Duterte. At ito naman yung naka-record na ipahinto muna ang pag-iimbestiga ng prosecutor, ng ICC prosecutor, at dahil magsasagawa sila ng pag-iimbestiga, magsasampa ng kaso na dapat isampa. That's November 2021. Lumipas ang panahon, June 2022, hindi pa po nanunumpa si Pangulong Marcos. Sinabi po ng ICC prosecutor na hindi nagampanan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung pangako, yung undertaking na sila magsasagawa ng pag-iimbestiga at magsasampa ng karampatang kaso. Kaya po ipinagpatuloy muli ang pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Opo, yan nga po yung parang pinupunto ko po. Kung hindi po na isagawa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, andito na po yung bago nating administrasyon through President Ferdinand Marcos Jr. Nung nag-request po ang ICC sa ating pamahalaan, hindi po ba iyon ikinonsidera ng administrasyon na magsagawa rin po na muna ng sariling investigasyon bago nga po yung nangyaring pagsuko kay FPRRD sa ICC through Interpol na sinasabi po ninyo? Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Last na lang po. So wala pong kapangyarihan ng administrasyong ito para mag-utos din po, mag-utos ng pag-iimbestiga ulit doon sa mga kaso ng EJK at doon sa mga Kaya po nasimulan ang paghihiring sa Quadcom. At doon natin nalaman at doon na ibulaslas kung ano ba ang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte.